Ito po si Mira, yung na-rescue sa katayan ng mga aso. Sa mga kasama niya, siya na lang ang natirang buhay nung nag-rescue. Ayan sir, yung naging peklat sa pagkakatali ng alambre. Ito po yung iniwang bakas ng alambreng itinali sa kanya. Kaya permanenteng peklat na siya. Siya po yung na-rescue na pinalo ng owner sa ulo, kaya nawala isang mata. Siya po si Tot, pinaiksing torture. Okay na nga po siya, naka-recover na. Sa mga owner, sana naman itigil na yung maling gawain. Kung may problema kayo sa pag-aalaga ng hayop, huwag nyo na lang din pilitin mag-alaga pa. Kung hindi nyo rin naman kaya panindigan. Sa mga gusto mag-alaga ng aso, pusa, welcome na welcome po kayo sa Second Chance Aspin Shelter. Dito po ay makakabili kayo ng mga aso na pwede nyo i-adapt. At maganda na tangkilikin natin ang sariling alaga natin. Magandang hapon po, ako po si Doc Onard ng Philippine Pet Birth Control Center. Andito po tayo ngayon sa Second Chance Aspin Philippines Shelter. Nagtataguyod tayo or gumagawa tayo ngayon ng kapon sa mga aso at pusa dito sa nearby places ng shelter nila. Bale, 23 dogs na po ang nagagawa natin sa ngayon at 12 na pusa. Ang expected po natin ay 19 na pusa at 39 na aso. Ako po si Jocelyn Malabana, nangalaga ko po si Tagpi. Mabait naman po siya, kaya lang pagka may nakikita siyang hindi niya gusto, inano niya, dinadamba niya. Pero mabait po siya, malambing. Isa sa importansya ng pagkakapon ng ating mga alagang aso at pusa ay syempre maiwasan yung unwanted na pagdami para maiwasan din po syempre yung pakalat-kalat o paglaboy ng aso at pusa natin o yung pagtapon na nagkokos ng aksidente sa kalsada, napapahamak bot yung aso o yung pusa at saka yung tao. Kahalagahan din ng ating pagkakapon ay syempre mababawasan yung populasyon para sa pagkokontrol ng rabies cases dito sa ating lugar o sa buong Pilipinas. Ang advantage ng pagkakapon ng ating alagang aso o pusa, syempre, humahaba yung life expectancy nila by 2 to 3 years. Marami pong sakit ang maaaring maiwasan gaya ng TVT o yung tumor. Maiiwasan yun dahil yun po ay kumakalat sa direct contact sa lalaking aso at babaeng aso. Tumataba din po ang ating alaga sapagkat yun nga po yung metabolism nila ay bumabagal. Siyam na taon na po akong veterinaryo. Simula 2015 hanggang ngayon, dito ako sa Philippine Pet Birth Control Center. Namulat yung profession ko 2015 to 2019, and then 2019 to 2023 nag-Abu Dhabi ako, and then bumalik uli ako kay Philippine Pet Birth last year. Butchoy. Lalaki po. Kakapon po. Para hindi na po dumami. Makulit po, malambing. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Buboy, ang head caretaker ng si Caspi. Eto sir, masaya. Minsan may stress. Pagkagawa ng sobrang ingay ng aso, hindi naman na mapipigilan. Kami bilang mga caretaker rin, nakikisama rin sa kapitbahay. Kaya pagka ang aso ay nag-iingay, kailangan sawayin para hindi mapagalitan ng kapitbahay. Pero sa kalahatan naman sir, is okay naman. Kahit papano hindi pa naman kami na re-reklamo sa barangay.
Ang Sikaspi po ay isang animal shelter kung saan ang mga nire-rescue'ng hayop ay dito dinadala upang ma-rehabilitate at nang sa ganun ay bumalik ang tiwala sa tao at mahanapan ng matitira nila ng panghabang buhay. Ang karaniwan sir, mga aso, pusa. Sa mga aso, yung mga nasasagip sa katayan, yung mga inabandona, yung mga nasagasaan. Sa mga pusa, ganun din. Yung mga pakalat-kalat sa kalye, mas nangangailangan ng tulong ng shelter. Sa ngayon po, ang operation is okay naman po. Ang mga alaga naming aso ay 63 at ang pusa namin ay nasa 20 plus. Sa pag-aalaga naman sir sa kanila is yan lang. Minsan kaya naman sawayin. Sa araw-araw, kailangan lang pakainin, obserbahan, kung may nagtatamlay, kailangan tignan mabuti. Nang sa ganon, kung may nararamdaman man, maagapan. Sa pag-manage naman sir, kailangan lang naman talaga obserbasyon sa mga alaga. Kasi hindi rin naman sasapat yung pakakainin mo lang sila, paliliguan. Pagka halimbawa inilapag mo lang ang pagkain nila, kung di mo rin ma-obserba, halimbawa may hindi kumain. Sa araw-araw na gano'n hindi siya kakain at sa bandang huli, doon mo lang makikita na may nararamdaman na pala, lalong lalala lang yung sakit niya. Kaya ang kailangan sa araw-araw, bukod sa pagpapakain, pagpapaligo, obserbahan din. Sa ngayon sir, ang proseso ng pag-adapt is online na. Sa Facebook page ng shelter, nandun na po yung mga aso na adaptable. Meron na po silang pictures doon. Yung iba na walk-in na gustong mag-adapt, pwede silang pumunta rito. Sila ang mamimili at sila rin ang pipiliin ng aso. Mas maganda kasi yung sila ang pipiliin ng aso kaysa yung sila ang pipili sa aso na adaptin nila. Isang kasi sir, ang nangyayari, may gustong-gusto silang i-adapt pero ayaw sumama sa kanila. Kaya mas maganda yung aso ang kusang lalapit sa kanila para magpa-adapt. Siya po yung na-rescue na pinalo ng owner sa ulo kaya nawala isang mata. Siya po si Thor. Pinaiksing torture. Okay na nga po siya, naka-recover na. Sa mga gustong mag-adapt, puntahan nyo lang po dito sa Mahada Out, Calamba City, Laguna, sa Second Chance Aspin Shelter. Ito po si Mira, yung na-rescue sa katayan ng mga aso. Ayan sir, yung naging peklat sa pagkakatali ng alambre. Ito po yung iniwang bakas ng alambreng itinali sa kanya. Kaya permanenteng peklat na siya. Medyo masungit sir, ayaw nang nagpapatali, ayaw nagpapabuhat. Sa mga gusto mag-alaga ng aso, pusa, welcome na welcome po kayo sa Second Chance Aspin Shelter. Dito po ay makakapili kayo ng mga aso na pwede nyo i-adapt. Mas maganda na tangkilikin natin ang sariling alaga natin. Saka mas makakatulong po kayo sa shelter kung mag-a-adapt kayo kaysa yung bibili pa kayo. Sa mga owner, sana naman itigil na yung maling gawain. Kung may problema kayo sa pag-aalaga ng hayop, huwag nyo na lang din pilitin mag-alaga pa. Kung hindi nyo rin naman kaya ang panindigan. Para maiwasan natin ang pagdami ng mga stray, namamaltrato, at yung mga napapabayaang mga alagang hayop. Ako po ay mahilig sa pag-aalaga ng hayop, pero dati-rati po, hindi po ako mahilig sa hayop. Pero nito po ako'y umidad na, ewan ko po, biglang naging malapit po ako sa hayop. Yung po nakikita ko mga aso na asong kalye, sa totoo lamang po, gustong-gusto ko pong matulungan, lalo na po yung may mga sakit na parang ang katawan may mga galis. Ako po yung awang-awa, dangan nyo nga po lang na talagang hindi ko rin naman kaya magsuporta at ako isa po rin laan ng pangareho ng iwang mamamayan. Pero yung aking po kalooban, alam ng Diyos na ako'y awang-awa. At pangalawa pa po, halimbawa pa po, nakakita ako ng mga pusang maliliit na itinapon. Ako po ay lunos na lunos at awang-awa at sinasabi ko po sa aking sarili na yung mga taong ito hindi na naawa, may buhay din yan.
na dapat bago nila itapon ay yung po makakalaban na at makakakain sila, makakapaghanap po ng pagkain nila. So, ako po yung awang-awa dahil po inuulitin ko po may buhay. Ang akin po may share, kung ako ay naging pet lover, dog lover, at katunayan po ang aso ko po ay na pinakakain, may nabili 5 piraso, pusa ko po nag-umpisa po sa pulot, ay na may mga siguro po 10 piraso, lumuwag po kami sa pera, yun po ang naramdaman ko sa aming pamumuhay. Bali po, nga po, mga nasa 10 na pong piraso, buntis pa po. Kaya ko po naisipan at meron po dumating din sa amin din na nagkakapon. At sila po naman napaka babait na tao. Salamat po sa marami sa kanila pong pagpunta rin na sila po walang bayad po sa loob. Ang nag-sponsor po sa amin din ay si Doc Geraldine Philanthropy. Marami pong salamat, Doktor, at sana po naman huwag po kayong magsawa na tumulong sa mga tao na nangangailangan po ng tulong nyo, lalong-lalo na po sa pag-aalaga ng hayop. Marami pong salamat. Ayun po, ang pagiging pet owner ay isang malaking responsibilidad. Ako po mismo, sa 9 na taon kong pagiging veterinaryo, nitong taon lang po ako nag-decide na mag-alaga ng sarili kong aso at pusa. Sa mga kliyente, mga alaga nila, yung pag-aalaga, nahihirapan na akong isipin, i-digest na dadagdag pa sa gawain ko araw-araw. Pero syempre, hinarap ko na, kaya nag-alaga na po ako. Iisipin nyo, hindi lang 3 taon yan na responsibilidad, kundi hanggat nandyan yung mga pets nyo. Usually, pag aso, life expectancy niyan, 12 to 15 years. So, yung responsibilidad mo, ganun kahaba. Para ka na may anak. Hindi lang sa pag-aalaga, syempre, dapat i-prepare mo yung financial, lalo na pag nagkasakit sila. Pero syempre, prevention is better than cure, eka nga. So, andyan naman po yung mga bakuna, dapat kumpleto sila ng bakuna, multivitamins and all the rest na ikabuti ng health ng ating mga alaga. Maraming salamat po kay Doc Geraldine ng Philanthropy sa pag-sponsor dito sa event ni Second Chance Aspin Shelter para sa malawakang kapon dito sa lugar nila.